Marami po mga tao kuminsan, ang problema nila sa buhay ay hindi bulkan na sumasabog, hindi baha na tumataas, kundi kapwa-tao. Some people in our world can be very irritating. In fact, some can be very vexing, that they destroy your sense of peace and well-being. Ano po ba ang mapapala natin mula sa Biblia kung paano makikitungo sa mga tao na magulo? Magulong kasama, ginugulo ang ating isip, ang ating damdamin. How can the Bible equip us to deal with people who tax our patience, vex our spirit, and bother our peace? Sabi po sa 2 Timothy 3:16-17, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. So ang salita ng Diyos ay sapat upang tayo turuan, ituwid, bigyan ng liwanag, at bigyan ng gabay sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Sa Bible tayo kukuha ng karunungan kung paano makikitungo sa mga taong pampagulo sa ating buhay, how to deal with irritants. Yan ang pamagat ng ating pag-aaral. Salamat Amang Diyos dahil kami ay mayroon pang buhay sa araw na ito. Pinahiram mo pa kami na isang araw na buhay. Binigyan mo kami na ikakabuhay. At binigyan mo pa kami kuminsan ng mga magagandang nalalasap sa buhay na ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Ama. Lumalapit kami sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, ang aming tagapagligtas, ang iyong anak, na iyong isinugo upang kami ay bigyan ng liwanag. Turuan niyo kami, Panginoon, na sa inyong salita na tinipon, na preserve at ngayon aming pinag-aaralan, makahanap kami ng karunungan how to deal with vexing people, with people who can irritate us and take away our peace. Lead us, Father. At nawa sa amin mong pag-aaral ay makakita kami ng mga application. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan na bigyan ng personal application ang mga pag-aaral na ito. Be with us, O God. Let your Spirit reside in our hearts. Teach us to obey you. Teach us to be like your Son, Jesus. Father, we commit our study to you, asking you to protect us from all evil men and from all evil spirits. Lahat, Panginoon, ng mga masasamang espiritu, malilisyosong mga tao na nagbabalak ng masama laban sa iyong mga anak, na ngayon nagtitipon upang kayo sambahin, biguin ninyo, tapunan ng inyong liwanag, Panginoon, at tupukin ang kanilang mga masasamang balak laban sa iyong mga anak. We hide in the shadow of your love. We hide under the wings of your protection, O Father in heaven. Lead us, teach us. Even, Lord, we pray that you may take care of our loved ones who are not with us right now. Sila man ilalayo sa mga sakuna at pagpapalain. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ito pong aming dalangin. Amen. How to deal with irritants. Piliin po natin kung alin sa mga puntong ito ang bagay na i-apply natin sa buhay, kung sino ang dapat na pag-applyan ito at kung paano. How do you deal with irritating people? Yung mga tao na ang inyong tahimik na pag-isip ay ginugulo, ang inyong direksyon ay inililigaw, mga tao na pagka pumapasok sa inyong buhay ay nawawalan kayo ng saya, ng sigla, at nagkakaroon kayo ng gulo. Avoid them. Napakahalaga na iwasan ang ganitong mga tao. Proverbs 4:14-15. Do not set foot on the path of the wicked or walk in the way of evil men. Avoid it. Do not travel on it. Turn from it and go on your way. At kung maiko-consider po natin na something not good but something evil, yung ginagawa ng mga irritating persons, then we should avoid their evil paths. Mabuti naman at maluwag naman ang mundo at marami naman tayong choices kung paano iiwas. At kung hindi natin maiwasan ang mga taong ito physically, kung minsan ay kasama natin sa opisina, kasama natin sa bahay, we can avoid them emotionally. We can avoid them spiritually. Na kahit katabi mo na ay hindi mo patulan, huwag kang sumali sa kanyang mga topics, huwag kang sumangkot sa kanyang mga usapin, at kayo man ay makakaiwas sa ganitong mga tao. That's why it is important to stop and to study people. Hindi lang natin pinag-aaralan ng isang mapa para huwag tayong maligaw. Hindi lang natin pinag-aaralan ng direksyon ng isang gamot o kaya isang produkto na binibili natin para magamit natin sa tama.
marapat na pag-aralan ang taong nakakalapit sa atin at nilalapitan natin. We should look at how they live. We should look at how people conduct their lives and listen to what they say and listen to what people say about them. Kung minsan ay nakakapagsisi na may mga tao tayong nakikilala, nagsisi na ba kayo na may tao kayong pinapasok sa inyong buhay na dapat sana'y tahimik ang inyong buhay kung hindi lang kayo nasangkot sa taong ito? Marami pong mga tao na nakakapagsisi na sila ay nakasama sa listahan ng ating mga kakilala at nakilala nila tayo, nalaman nila kung saan tayo tatawagan, paano tayo pupuntahan, naliligalig nila ang ating buhay. Pag-aralan ang mga tao. Huwag tayong padadala sa kanilang mga kuminsan ay magagandang mga salita at kuminsan ay tama naman ang mga argumento sapagkat hindi lahat ng tamang argumento ay dadalhin tayo sa tamang direksyon ng buhay. May mga tao na mahilig makipag-away. May point sila, tama sila, pero nasaksak naman. At ikaw ay katabi, nasaksak ka rin. Binaril, nabaril ka na rin. Tama nga ang point nitong ayaw suklian ng driver ng jeepney. Nakipag-away sa halagang 50 centimos, nadamay ka rin. Tama nga ang point ni ganito, tama nga ang ganon. Pero hindi po lahat ng tamang punto worth it na ipagyera eh. Do not stop at every station. Do not take every argument. Do not go into every battle. Sapagkat napakaraming dapat na magbubuting gawin sa buhay, limitado ang ating oras at panahon, at pag inubos po natin ang ating oras at panahon sa mga gyerang hindi naman dapat, nawawalan tayo ng panahon para doon sa mga gyerang dapat nating pagtutukan ng pansin. May mga tao are very particular. They will always find fault. They will always criticize. They will always have something to say. Don't have anything to do with these people because they're always courting disaster. Kung ang pinakamatataas na puno ang siyang tinatamaan ng mga kidlat, yung mga taong mahilig magreklamo at gumawa ng gulo, ang tinatamaan ng mga bala. Kaya kailangan na hindi tayo laging sumasali sa kanilang buhay. Proverbs 20 verse 9, avoid a man who talks too much. At hindi sinasabi who talks too much lies, kahit totoo ang sinasabi ng isang tao, kahit may point, if he talks too much, sooner or later, he will make enemies. Ang isang taong lagi na lang may comment, lagi na lang may sasabihin, lagi na lang may pintas, kanino man, hindi yan magkakaroon ng maraming kaibigan, magkakaroon ng maraming kaaway. At kung siya'y kasama nyo, ang kaaway niya ay nagiging kaaway nyo rin. 2 Timothy 2:16, avoid godless chatter, because those who indulge in it will become more and more ungodly. Huwag daw na tayong sumasali sa mga hindi makadiyos sa mga usapin, kahit pa nga ang pinag-uusapan ay Diyos. Kahit pa nga ang pinag-uusapan ay theology, kahit pa nga ang pinag-uusapan ay may mga bagay na may kinalaman sa Biblia, kung ang mga nag-uusap-usap dito ay hindi naman talaga naghahanap lang ng katotohanan, kundi naghahanap ng gulo, naghahanap ng away, naghahanap ng babag, ay godless din yung chatter na yan. Tulad ng binabanggit sa Titus 3:9, which obviously is referring to religious talk. People who talk about religious issues. But avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law because these are unprofitable and useless. Law na yung pinag-uusapan, law of God, law of tradition, law of custom, law of the people. Sabi, huwag kayong sumali sa lahat ng mga kahangalang mga pagtatalo. Walang mabuting idadulot sa inyo yan. Bakit po ba tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Di pa upang maging mapayapa ang ating buhay? Upang tayo ay magkaroon ng mga magmamahal sa atin at mamamahal? Upang tayo ay patuloy na rumunong, hindi para maging marunong lamang at i-display ang dunong na yon, kundi para tayo ay maging maunawain sa mga mangmang, upang maging mapagpatawad tayo sa nagkakamali, at upang magkaroon tayo ng kagandahang asal, maging polite tayo, that our ways may be polished, our attitudes may be corrected, and our manners impeccable, or be made impeccable. But what happens when you argue on religious grounds and reasons, but you display bad behavior? That you only quarrel and fight. Tama nga halimbawa ang yung theology, pero ang behavior nyo, disobedient naman to authority. Tama nga halimbawa ang argumento mo, ipagpalagay ng tama, pero ang pamamaraan mo, nananaksa ka ng tao sa kanyang likuran. Wala kang utang na loob sa mga nakatulong sa'yo. Nagiging rebellious ka sa mga leaders mo.
What's the point na natuto ka? Rebellion was the sin of Satan. Hindi natawag si Satan na ignorant dahil marami siyang alam. Hindi siya natawag na wrong ang kanyang mga approaches at ang kanyang mga premises, pero ang paraan niya, sinusuwag niya ang Diyos. Sinusuwag niya yung dapat sana iginagalang niya. At alam niyo po, even in religious circles, there are many people, natuto lang ng konti, susuwagin ng kanilang Bible study teacher. Umaattend ng Bible study, hindi naman para matuto, para i-display ang kanilang alam, ipahiya ang teacher, at pasikatin ang sarili. Umaattend ng mga churches, hindi upang magpasakop at mag-improve ang character, kundi upang maghanap ng babag, patunayang mas magaling siya kaysa sa preacher o sa pastor. Yan ang mga dapat na iniiwasang kausapin. Avoid foolish controversies. Hindi sapat na mayroong magandang argumento, pinag-uusapan, saan ito uuwi? Saan pupunta ang usapang ito? Magkakagulo ba ang mundo? Mag-aaway-away ang mga tao? Masisira ang mga magagandang relasyon? Even Paul said, our knowledge is imperfect and our prophecy is imperfect. Paano mo aawayin ng isang tao sa kanyang paniniwala kahapon? Maaaring ang paniwala niya ay mag-improve at maiba next week. Paano mo aawayin ng isang tao sa theology niya last month o last year? Sapagkat yung theology na yon ay dynamic, patuloy na nahahasa, patuloy na na-fine-tune. Sabi ni Paul, our knowledge is imperfect and our prophecy is imperfect. But when the perfect comes, the imperfect will pass away. So bakit mo gegerahin yung imperfect kung imperfect man yon? Dahil kaya perfect ka at siya ay imperfect, kaya gusto mo siyang awayin. Kaya sabi, iwasan ninyo ang ganitong uri ng mga pakikipagtalo, mga pagdedebate tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa Biblia, tungkol sa mga doktrina, sapagkat napakaiksi ng buhay ng tao. At sino ang nakararating sa puntong alam na niya ang lahat para sabihin niyang, ang paniniwala ko lang ang tama at ang paniniwala mo ay mali. Mahalaga na may paniniwala tayo. Mahalaga na may direksyon ng ating paniniwalaan. Subalit wala dapat maging palalo na mag-isip na alam na niya ang lahat ng tama. Therefore, dapat na siyang makipag-away sa mga taong hindi ganun ang kanilang mga pananalig. The Bible itself says, avoid foolish controversies. So avoid people who always and often get into trouble. Avoid people who always get into quarrels, who are involved in many bickerings. Kaya kung minsan, nagka-girlfriend ka, nabungangera at palaaway, nadadamay ka. Inaway niya isang babae, yung boyfriend ng babaeng yun, inaway ka rin dahil ikaw ang boyfriend niya, gumulo ang buhay mo dahil sa babaeng ito. Kung minsan naman, tahimik na tahimik ang babae, ang naging nobyo mo ibasagulero, mahilig makipag-away, nadadamay at nadadamay ka. Proverbs 12:26, a righteous man is cautious in friendship, but the way of the wicked leads them astray. Ang taong matuwid ay maingat sa kanyang pakikipagkaibigan. Sapagkat pag tayo nagiging kaibigan ng sino man, ang ating resources ay nagiging resources niya. At kung minsan yun lang ating presence ay nagiging lakas ng loob niya para mag-isip na marami siyang kakampi. Kaya hindi agad-agad ibinibigay ang pakikipagkaibigang malalim. Lalo pa nga sa mga taong mahilig, manggulo at mangaway. How else do we deal with irritants? Learn from them. Turn every disadvantage to an advantage. Having an irritant in your life can be a disadvantage, but it can also be a source of an advantage. Learn from what they do and the result of their deeds. If P then Q, if I did this, then this is the result. Matuto tayo sa mga ginagawa nila, nagiging bunga ng mga pinagagagawa nila. And learn from what they say about you. Pag meron po mga nagsasabi ng lahat ng uri ng mga masasakit, mga di magaganda mga salita laban sa atin, ang una nating itatanong, is it true? Totoo ba ang sinasabi niya? Or is it partially true? Or is it completely true? At depende sa kalakihan ng katotohanan na yon, doon nyo lamang ibase ang inyong reaksyon. Kung totoo, pasalamat kayo at nadinig nyong muli ang totoo because the truth sets free. Because sometimes you can hear the truth about yourself from the mouth of your critics. Even from the mouth of your enemies. Kimisan yung mga taong nagmamahal sa atin, mga kaibigan natin ay nabulag na yan sa ating mga kapintasan, tinanggap na nila, minahal na nila tayo, so hindi na tayo matutuwid. Pero pag nakinig ka sa mga sinasabing kapintasan mo ng isang kaaway, lalo totoo, ang totoo noon ay magpasalamat ka at naaalala mo ang mga katotohanan hindi maganda tungkol sa iyong sarili, may benefit din yon.
bagamat masakit. Si David, yung kanyang commander na si Joab, siya ay kinriticize. David was criticized by his commander because David had a son, Absalom, who rebelled against him and who fought his army. At nung napatay ng army ni David yung anak niyang si Absalom, ay pinagluksa ni David si Absalom, nagtampo ang kanyang hukbo. Sabi niya, at sa lagay pala, ipinagluksa niya yung kalaban natin na naman napatay natin. So mamabutihin pa niya na tayo ang mapatay ng anak niya na lumalaban sa kanya dahil ipinagluksa. True or not, valid or not, sumama ang loob ng kanyang mga hukbo at kinriticize ni Joab ang kanyang hari na si David. That kind of criticism was valid because the point being raised by these people was valid also. So what's important? Listen, study, and observe everything. Tingnan natin, bukas ang ating mata. Sabi mo, itong kasama ko na to, saan niya ako dadalhin? Itong kaibigan ko na ito, itong groupmate ko na ito, itong aking kabarkadang ito, saan niya ako dadalhin? No? Observe anything. Matthew 24:32, now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. So pati mga ginagawa ng isang halaman, lumalabas ba ang dahon niya o hindi, ay dapat bantayan sapagkat ay maraming kahulugan at maraming relevant sa buhay ng tao. Kaya dapat inoobserbahan. At kung halaman na hindi naman niya kaya maglakad, ay inoobserbahan lalo ang tao na pwede maglakad, pwede magbuhat ng kanyang kamay laban sa inyo, pwede mag-convince sa inyo na dadaling kayo sa mali. Obserbahan lagi ang isang tao. Hindi lahat ng tao na napagkatiwalaan na natin ay patuloy na dapat pagtiwalaan. Kahit sa mga organisasyon. Maraming mga tao magsisimula, malinis ang hangarin, malinis ang gawa, malinis ang pamamaraan. Subalit oras na siya ay napagkatiwalaan na, di man niya balak nung una na maging marumi, sapagkat pinagkakatiwalaan na hindi na siya naitutuwid, hindi na siya nababantayan, hindi na siya na-check, nagsisimula na siya ngayong maging marumi. At hindi natin alam na yung palang taong ito na pinagtiwalaan natin nung araw dahil malinis ang pamamaraan ay ubod na pala niya ng dumi, pero patuloy pa rin natin pinagtitiwalaan dahil sinusukat niya doon sa dati na nating nalaman noon pa na nagbago na palang matagal na at hindi na pala siya yon. Kaya pati ang pinagtitiwalaan natin ay patuloy nating nire-review kung dapat pagtiwalaan, anong degree ng pagtitiwala ang dapat. Kaya nakikita nyo kami sa inyong mga corruption sa mga opisina, corruption sa mga pamahalaan, corruption sa negosyo, corruption kahit saan. Nung una, wala naman eh. Nagtiwala ka na ng tiwala sa iyong katiwala, yung pala naging katiwaldas na. Nagkatiwala ka na ng tiwala sa inyong bantay, yung naging bantay sa lakay na pala ito. Sapagkat ang tao ay pwede magbago. At ang isang nakakalungkot, pati ang Diyos nung tiningnan niya ang mundo, nung pamansimula sa Genesis, ay nalungkot siya. Sabi niya, ba't nga ba ang mga taong ito ay nalikha pa? Wala na silang alam, wala na silang inimbento, kundi mga kaguluhan at mga kasalanan at mga karumihan. Bata man at hindi nyo bantayan ng lagi, sa unay tama ang ginagawa niyan, pero pag nalaman niya hindi nyo binabantayan at may ginagawa siyang isang kabalbalan, tapos na hindi siya naitutuwid at napapalo, gagawin niya ng gagawin hanggang palalayan ng palala. Isa mang kahera na hindi ino-audit, sa unang araw ay malinis, sa pangalang araw, sa pangatlong araw, pag nakakasampung araw na yun o 10 buwan na hindi ino-audit, ang dami na pala niyang na ginagawang hocus-pocus, debit, credit, kupit ang nangyayari. Kaya ang mga tao, mga kapatid, lagi nating chinecheck. Kahit asawa, okay, naniwala na ako nang naniwala sa kanyang pasya dahil ang track record laging tama. Pero ito bang magiging pasya na niya na ito ay tama? Dapat ko pa rin reviewin. Hindi tayo dapat na mawalan ng pagbabantay. Because the devil prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Nag-aantay ng pagkakataon. Tatandaan natin ang mga problema ay hindi laging nandun sa simula. Subalit sa ating pagwawalang bahala, lumalaki ang mga yon. So review, what is the effect on you of the people around you? Anong effect ng inyong kaibigan, ng inyong kabarkada, ng inyong mahal sa buhay? Proverbs 24:32, I applied my heart to what I observed and learned a lesson from what I saw. Kumisan ang nakakalungkot. Maraming mga tao habang sila ay nasa poder ng magulang, ang dami nilang reklamo tungkol sa kanilang magulang. Hindi sila natutuwa sa ugali ng magulang nila.
Ang magulang nila ay masungit, ang magulang nila ay maramot, ang magulang nila ay ganito, ang magulang nila ay ganon. Pero, nung naging mga magulang na, ganon din sila. Inuulit lang nila ang mga kamalian ng mga magulang nilang dati nilang tinutuligsa nung sila yung mga anak na nagdurusa. Because we never learn from what we see. Because we never learn from the mistakes of people around us. That's why it is important to be observant. And the Bible is light on our path that says, don't walk this way, walk here, walk that way. Nakikita na natin napakaraming mga nangyari sa mga taong gumawa ng ganito, ang naging bunga ay ganun, tapos ganun pa rin ang gagawin natin, di ganun din ang magiging bunga. Observe. What else do you do with people who irritate you? Well, ignore them. Especially if their issue, their concern, especially if they do not pose imminent danger or real threat to life, to safety, to property, or to your well-being. Kung dal-dal-dal-dal na lang, hayaan nyo na, palampasin nyo na. Ang chismis ay namamatay pagka hindi sinasagot. Humahaba lang yan pag sinagot nyo. Parang tennis, nagpukol sa inyo ng bola, hindi nyo naman pinalo pabalik, di walang babalik. Magpupukol uli yan, hindi nyo uli pinalo, hanggang naubos na yung bola niya, tama na. Pero habang pinapalo niya, ibabalik niya, pinapalo niyo, binabalik niya, ang tagal ng laro. At ganon ang mga away. May sasabihin si ganon, magko-comment ka, makakarating naman sa kanya, ko-comment siya, hindi na matapos-tapos. Ignore them, especially if they do not pose real threat. 1 Corinthians 6:7, the very fact that you have lawsuits among you means you have been completely defeated already. Why not rather be wronged? Why not rather be cheated? Sapagkat sinasabi ni Paul sa mga Corinthians, tiisin nyo na, pagpasensyahan nyo na, palampasin nyo na, kaysa demandahan kayo ng demandahan ng mga maliliit na bagay. Ikagastos pa kayo sa abogado, nahirapan pa ang loob nyo, nag-away pa kayo. Pero hindi po universal itong teaching na ito. Paul was addressing a very specific group of people concerning very specific problems. Hindi ibig sabihin na lahat ng Kristiyano sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, hindi na pwede magdemanda ng kapwa Kristiyano. Pero ang sinasabi dito, kung mas malaki pa ang magiging damage sa'yo ng pagdedemanda mo, nasira pa yung testimony ninyo, palampasin mo na lang. May mga bagay na mas kapakipakinabang na palampasin. Pero kayo po ang humusga kung may mga bagay na hindi dapat pinapalampas. So kayo ang mag-judge noon. Hindi tayo bound to always not bring anybody to court dahil ang sinabi dito sa Corinthian. Kasi this was a specific solution to a very specific issue of very specific people. If you find universalization in it and application in your life, do it. But if you think that it will really damage other people and more people and it will not really bring out the truth to just say, bahala ka na, hindi na kita papansinin, kayo magpasya nun. Kailangan nating ipanalangin niya ng mabuti. Kung minsan naman kasi, yung pagod natin sa pakikipaglaban higit mamang mahal kesa doon sa premyo ng pananalo. Kaya dapat nag-iisip din tayo na it's not worth it. A major train does not stop at every station. Pinipili niya kung saan siya titigil. And of course, you have to learn to choose your battles. And there are many battles that are just not worth it. So, ignore. Try to ignore people. What do airplanes do when there's a storm? They fly above the storm. Ilang beses na yan, lalo at domestic flight. Hindi naman sobrang tumataas yung mga aeroplano. Kung may masamang panahon, sasabihin ng kapitan, fasten your seatbelt, there is a turbulence or there is a storm and we're going to fly high above the storm. Tatandaan po ninyo mga kapatid, magulo lang ang himpapawid habang malapit sa lupa. Madali lang bumagsak pag malapit ka sa lupa. There is a certain distance from the ground wherein you will not even fall dahil hindi ka na hinihila ng gravity. Kaya mga astronaut, lumulutang-lutang na sila kung saan sila naroon, tinuturuan silang paano kikilos kung ikay hindi nahuhulog at lumulutang ka lang. At maraming mga flight, nagkaka-turbulence lang yan pag nagla-landing o kaya pagka nagte-take off kasi malapit pa sa lupa. Pero pag mataas na mataas ka na, hindi ka na kayang abutin ng hangin. Mga kapatid, read the metaphor. Pagka ang spiritualidad natin ay napakalapit lagi sa lupa, abot na abot tayo ng lahat ng bagyo, lahat ng hangin, binabangga-bangga ka ng mga ibon, ng mga saranggola.
Pati yata yung pag-i-stretch ng mga nag-exercise, naabot ka na kasi ang baba mo. Pero kung mataas ang lipad ng iyong espiritu, di ka kayang abutin. Hinahayaan mo lang sila sa babang magkagulo, tahimik ka at payapa, tulad ng mga himpapawid na malayo sa lupa. When people are vexing, when people are always talking, and when people are always making trouble, fly above that storm. Have a space in your heart that cannot be reached by any kind of talk or trouble or intrigue. Then you can have peace wherever you go. Kung ang atin pong kapayapaan ay iaasan nyo sa kabutihan ng tao, hindi kayo magkakaroon lagi ng kapayapaan dahil maraming tao ay hindi mabuti. Kung ang kapayapaan natin ay iaasan nyo na kayo hindi pinagwiwikaan ng masama, hindi chinichismis, hindi pinipintasan, saan kayo pupunta para mangyari yan? Pero kung ang inyong kapayapaan ay nakaasa sa inyong pananalig sa Diyos, sa inyong pagkakilala sa inyong sarili, at sa inyong marunong na pagpapasya na nagsasabing, hindi ako paaabot ng ganon-ganon na lamang, lalo sa tao lamang na ito, tahimik ang inyong kalooban. Peace is something that you have inside of you. You must never depend on other people to hand it to you on a silver platter because they want your head on that silver platter. Huwag tayong umasa dyan. Proverbs 20 verse 3, it is to a man's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. Ang mga mararangal daw na tao at karangal-rangal kung sila ay umiiwas sa gulo. Pero ang mga hangal daw, madaling makilala, laging naghahanap ng gulo. Naghahanap ng argumento, naghahanap ng debate, naghahanap ng mga pagkakataon para mapatunayang magaling sila, na meron silang alam. Pero, tandaan nyo po, ang mga karunungang espiritual, ang tunay na dulot niyan sa buhay ay kapayapaan, kababaang loob, kabutihan, kagandahan ng asal, hindi kagaspangan at hindi pagiging malaswa o kaya ay hindi pagiging taksil o kaya hindi pagiging walang utang na loob sa mga dapat tingnan at tanawan ng utang na loob. Yan ang karunungan ng mga hangal, gulo ang hinahanap. And even in religious circles, religious students or scholars or so-called theologians can also love to quarrel about teachings and ideas. And most of the time, they really only want to prove themselves. Kung minsan estudyante, inaaway yung teacher. Siyempre, sisikat ka. Kung inaway mo ba si Aling Tekla dyan sa kanto, ay sisikat ka. Pero subukan mong awayin, halimbawa, ang isang senadora o presidente o artista, nasa dyaryo ka agad bukas. Kung ikay naging kerida ng isang tricycle driver dyan na hindi kilala, na 3 beses ka nang nanganak, hindi ka pa napag-usapan. Pero kung naging kerida ka ng asawa ng isang sikat, napag-usapan ka na agad. Even in religious circles, people try to be popular and famous by picking up quarrel with those already well-known. So hindi mo dapat bigyan ng pagkakataon. Marami pong mga tao, ganyan lang ang gusto sa buhay, magpasikat, patunayan na marami silang alam, at gusto nila sirain yung mga taong kinakainggitan nila. Yung mga taong gusto nilang maging, kung hindi nila matupad yon, hindi nila maging katulad, hindi nila madaig, sisirain nila yon, sapagkat yan ang kahulugan na mainggit. You want to destroy anything that is beautiful. I heard someone said, at natawa ako, sabi niya, don't hate me just because I'm beautiful. Baka gusto niyang sabihin niya sa mga nagagalit sa inyo nang walang dahilan, don't hate me just because I'm intelligent. Don't hate me just because I'm rich. Don't hate me just because I'm popular. Don't hate me just because you cannot be me. Pero marami pong ganong mga tao, huwag na lang patulan. And what do you do? How else do you deal with these irritating people? If you must, if you absolutely must answer them softly. Sumisigaw sila, huwag kayong sumigaw. Nagagalaiti sila, huwag kayong manggalaiti. Kasi pag pareho na lang kayo, di pareho lang pala kayo. Kailangan iba yung inyong behavior. Impeccable. You must be like a pond without blemish on its face. You must be the picture of serenity. And only through that imagery, people around you will say who the foolish one is and who the wise one is. Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Tandang-tanda ko yung minsan na may nag-aaway na magkapatid, galit na galit ang ate. Sabi ng kapatid na bata, pasensya ka na kasi tanga ako.
Ano pa ang pwede mong sabihin? Inamin na. Pero pag pinagpilit mo, hindi, tama ako, balikat, hindi matatapos, mapasensya ka na dahil tanga ako. Tapos ang usapan. Ngayon, nasa sa inyo na kung totoo nga ba yun o hindi. Pero hindi ka naman siguro ganun kung napakaganda lang yung paraan, natigil ang awayan, hindi ka talaga kulang sa karunungan. Marunong ka. Pero para kang kawayan na sa lakas ng hangin ay yumuyuko para di mabali. Bakit ka lalaban sa hangin na ubod naglakas? Hindi yumuko ka. Meron ba namang matapang na lumilipad ang mga bala sasalubungin mo? Siyempre yuyuko ka dahil may bala. Kailangan marunong tayo ng ganong uri ng pamamaraan. Kahit aso, di ba ayaw mong magalit sa'yo? Bakit mo gugustuhin na ang tao ay magalit sa'yo? So galit na nga siya, sasagot ka pa ng mas nakakagalit sa kanya. Kahit pamali siya at binaril ka niya at namatay ka, nakulong pa siya, pero patay ka na rin. So bakit mo gagalitin ang isang aso? So kung maaari mga kapatid, huwag nyo rin gagalitin, lalo na ang isang tao. Lalo, galit na nga siya. Pag galit na, huwag nyo na salubungin. Kahit pa kayo tama, magigilang pareho kayong mali at the end of the day. Because maglalabanan kayo ng palakasan ng boses, palakasan ng katawan, mamaya talagang physical battle na yan. Through a kind answer, you take the wind from their sail. Mawawalan sila ng dapat labanan. So, do not deal with an enemy when very angry. Either the enemy is very angry or you are very angry. It's not the time to settle scores. It's not the time to deal with an enemy. It's not the time to answer a difficult question. Because angry people suffer from momentary craziness. Nagkakaroon ng imbalance ang utak. And people become at least temporarily insane when they are very mad. At masisira ang lahat ng ating diskarte. Pag galit na galit ang tao, huwag niyong harapin. Pag galit na galit kayo, huwag kayong humarap. Magpalipas ng panahon. Ecclesiastes 7:9, do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. Yan daw, nakakandong sa mga hangal, yung pagka mainitin ang ulo, pagka magagalitin. Anger resides in the lap of fools. So a wise person will not be easily provoked. Pinoprovoke ka na nga, hindi mo pa pinapatulan. Because that is a measure of your very well-polished humanity and spirituality. At kung minsan ginawang ka ng masama, dahil pinatulan mo at masama na rin ang iyong ginawa, nauna siya, nahuli ka, ang nakakalungkot nun, ikaw pa ngayon na nagsosorry. Naranasan nyo na ba yun? Ginawa kayo ng mali, pero sobrang mali ang reaksyon nyo sa maling ginawa niya, na pag tinimbang yun, mas mali na tuloy kayo pa ngayon nagsosorry. Samantalang kayo yung unang nasaktan at unang ginawa ng mali. So, avoid having to say sorry by not doing anything you will be sorry for. How else do you deal with irritants? When you can and it won't cost you so much, give them what they want. Sa mga inggit na inggit ka sa buhok ko, halika, sa'yo na tong buhok ko. Gustong-gusto mo ang ganito ko, sa'yo na. Yun naman, kung hindi naman kayo sobrang malulugi, bigay nyo na. Matahimik. Kasi kung minsan mas mahal pa yung lumalabang kayo, bigay nyo na. Romans 12:30, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Now, let's explain this. Sabi, pagka yung kaaway may nagugutom, pakanin mo, siya inauuhaw, painumin mo, at para nang pinutungan mo siya ng mga naglalagablab na baga at pagkainit-init na mga uling. No? Akala nung iba, sige, sadistahin mo, lagyan mo siya ng baga sa ulo. Alam niyo po, wala namang araw, nung araw, walang posporo. Ang bahay ng mga Israelites dapat laging may apoy. Kasi pag magluluto sila, saan sila kukuha ng apoy? So dapat lagi may apoy yung kanilang maliit na lamp. Okay? Kaya isang malaking kapintasan ng isang nanay ng tahanan na ang kanyang ilawan ay namatay dahil naubusan ng langes. Kaya ang description doon sa babae sa Proverbs 31, yung kahangahangang babae, her lamp does not go out at night. Diba? At saka yung sinabi yung mga foolish virgins na ubusan ng langes ang kanilang ilawan, napakalaking kapintasan. Ngayon sabi,
Kung ang iyong kapitbahay ay kumakatok sa'yo, nangihiram ng baga ng kalan mo, dahil yung kalan niya ay nanlamig na't namatay na, magluluto siya. Alam niyo naman kasing baga, hipan niyo lang yan, lagyan niyo ng mga kung ano-anong mga tuyong mga dahon-dahon, mag-aapoy na uli. Sabi, may kailangan pala siya, ibigay mo and you will heap burning coals on his head. Because people carried their baggage on their heads, no, in the olden days. And they usually would bring a broken pottery or broken jar on their head. Doon mo ngayon ilalagay yung hinihingi niyang baga. So you will heap burning coals on his head. Hindi para mainitan siya. Ang ibig sabihin nito is not to torture your enemy. Ito ay quotation kasi from Proverbs 25, verses 21 and 22. But it means, make them grateful. Okay, may kailangan siya, ibigay mo. May tatanawin siyang utang na loob sa'yo. So, sinong panalo? Di ikaw. Naabala ka, bumangon ka, binigyan mo siya ng mga baga, nabawasan yung baga mo, pero ano ba naman yun? Meron ka pa naman natira sa bahay mo. Ibigay mo kailangan. Sa isang matinong oras niya ng pag-iisip, matatanto rin niyang may utang na loob siya sa'yo. So, ibigay mo kung kaya mo rin lang ibigay. Pero pag-aralan nyo rin, kasi may mga tao na pag binigyan nyo ng kamao, kakainin hanggang sikon nyo. Merong ganon. Wala, kahit sa mga itinuturo natin ng mga ganito at nasa Bible verses, hindi ibig sabihin you will apply to everybody every time. Gagamitin nyo rin utak nyo kung kailan ko ba ito i-apply. Because may mga tao na hindi nyo dapat bigyan ng kahit ano dahil sasandal na sa inyo. Iaasa na ang buong buhay nila sa inyo. Minsan nyo lang tulungan ng pang-enroll isang SEM hanggang mag-PhD yan sa inyo nahihingi. No? May mga ganong klaseng tao, sinusuri nyo yan at pinag-uusapan natin ng general application ito sa general types of people. But very special people need special study and special treatment. How else do you deal with irritants? Turn them into friends. The best way to beat an enemy is to turn him into a friend. So, intelligent people will always try to win their enemies so that they can become friends. Pag enemy mo siya, lahat ng assets niya gagamitin laban sa'yo. Pag friend mo siya, lahat ng assets niya gagamitin niya para sa'yo. So tell me kung bakit hindi wise to turn people into your friends. So yung nanggagawa ng kaaway, hindi ka naman inaaway ng tao, inaaway mo siya, sobrang foolish ka nun. Dahil kahit butiki lang yan, kahit langgam lang yan, makakakagat din yan, mapupuwing ka rin niya, so bakit mo siya awayin? Lalo na kung inaaway mo, pader, babangga ka sa pader, sobra ka namang foolish nun. Kaya dapat ang tao hindi pala away. Remember, ulit-ulitin natin yan. Ang mga palaaway, yung convinced na tama sila. Pero kung tama ka, ba't ganyan ang ugali mo? Kung tama ang iyong alam, bakit ganyan ang behavior mo? Sabi ni Jesus, you will know them by their fruits. Ano ba yung fruit? Ano ba yung fruit lagi ng Spirit? Joy, peace, love, di ba? Forgiveness, understanding. Pagka hindi ganun ang dinudulot sa inong karunungan mo, huwad na karunungan yon. Mabuti pa hindi ka na lang natuto. Ang mga tao naman parang bata, you can make them do anything so long as you play with them first. So bakit hindi ka muna makipagkaibigan? Ecclesiastes 10:11, if a snake bites before it is charmed, there is no profit for the charmer. So kailangan mapaamo mo muna, mapasunod mo muna yung ahas bago mo siya hayaang makatuklaw sa'yo. So yung mga tao rin, imbes tinutuklaw-tuklaw ka, why don't you charm them? It will be better for you. And many people are foolish for no reason at all. They choose to fight their fellow men. How else do you deal with irritants? Siyempre naman, pray for them. Yan ang wala kang katalo-talo dahil dinadala mo sa Diyos ang kaso mo. Pray for them. Matthew 5:44, love your enemies and pray for those who persecute you. Praying for people is profitable. Why? Because they can make us love them. Pag lagi mong ipinagpe-pray ang isang tao, layo yung taong kang inis ka, galit ka, mapapansin mo kapatid, nawabawasan na yung galit mo at mamaya nagkakaroon ka na ng simpatya, namamahal mo na yung tao. The quickest way to love somebody is to pray for them. But it's no guarantee that they will love you back. Okay? Pero yung ikaw mismo nagbubukas yung isip mo sa kanya, pray for them. And even if you don't fall in love with your enemy or your irritant, praying for people can give us relief. Guminhawa ang iyong loob, lumuwag ang iyong dibdib, gumaan ang iyong panghinga, nakabuti para sa iyo.
So ipanalangin mo siya. Philippians 4:6-7, in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So ipanalangin ang lahat-lahat. And finally, how else do you deal with irritants? Bless them. Bless them. 1 Corinthians 4:12, when we are cursed, we bless. Yan ang pinagkaiba ng mga anak ng Diyos. Sinusumpa ka, minumura ka nila, ang balik mo, pinagpapala mo sila. Ngayon, kung minura mo rin dahil minura ka, ba't ka pa naging anak ng Diyos? Pareho lang pala kayo. So dapat, mas mabuti ang ginagawa natin, ang isinusukli natin, kesa sa tinatanggap natin na ginagawa ng iba. Romans 12:17, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. Now, bless them because you're godly. But if you cannot be godly all the time, at least be wise. Bless them because what you plant, you harvest. Kung hindi mo siya kayang pagpalain dahil sa kabahan-hala ng iyong puso, pagpalain mo dahil wise ka. Dahil sinasabi sa Bible, Galatians 6:7, a man reaps what he sows. So may binless ka, di ang mapapala mo blessing. May inaway ka, may kinurse ka, di ang mapapala mo curse din. So be wise. Kaya ngayon ang aaway is a mark of foolishness. It's a mark of absolute foolishness. I remember one particular line I read way back in high school, and I couldn't remember who said or wrote it, but I like to share it with you. Do not bother yourself about a fair or stormy weather. Squalls or wind must sometimes whistle around. When people live together, some will smile and some will frown, but you need not mind them. Travel on as best as you can. Take them as you find them. Huwag niyong hayaan na ang inyong kaligayahan ay maging bihag ng ugali ng iba. Na kung pangit ang kanila ugali, ay lulungkot na kayo. Mawawalan kayo ng sariling orbit, mawawalan kayo ng sariling kapayapaan sa buhay. Decide to be happy. Decide to be peaceful in spite of the irritants around us. Think of people who irritate you. Think of people who bother you and anger you, and apply to them ang mga pinag-usapan natin. Piliin nyo kalin ang pinakabagay, avoid them, learn from them, ignore them, answer them softly, give them what they want, turn them into friends, pray for them, bless them. Alin man dyan, hindi kayo mapapahamak. At dapat nating isipin, baka naman tayo ang irritant sa buhay ng iba. Magdamag na natin pinag-usapan kung paano tayo ginugulo ng iba, baka naman tayo ay nakakagulo rin sa ating kapwa. Aming Diyos, siyasatin niyo po kami. Kung paano po kami nakikitungo sa mga nanggugulo sa amin. At lalong-lalo, siyasatin mo kami kung kami ang nakakagulo sa iba. Tendency na namin, Panginoon, na laging sisihin ng iba kaysa ang sarili namin. Ibunto ng lahat ng sisi sa bakura ng iba kaysa akuin namin yung mga dapat naming akuin. Siyasatin niyo po kami, ipakita niyo sa amin kung kami may nakakainis. May ugali ba kami na nakakagulo, kakasira sa iba? O kaya naman, Panginoon, kung kami talaga ang laging ginugulo, ituro mo sa amin how to deal with them. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, yumuko sa presensya ng Diyos. Marapat na gawin tuwing nakakarinig tayo ng magagandang salita mula sa Biblia, ay yumuko, manalangin, humingi sa Diyos ng karunungan kung aanhin natin ang mga napagdidinig natin ito. Humingi sa Panginoong Diyos ng kakayahan na ito'y i-apply sa ating buhay at nawa sa tulong ng Espiritu ng Diyos, makita natin ang mas tahimik na buhay na hindi tayo nagpapagulo sa mga nanggugulo at tayo may hindi nanggugulo ng iba. Be with the Lord for a while. O Lord, bless your people as we ponder your word. May your Spirit reside in our hearts and teach us. Bless us, O God. Hebrews 6:3. Let's grow up
if God is willing. If God is willing. God's will. What is God's will? Thank you, Father, that your will is perfect. And thank you that it is your will for us to be blessed. Turuan niyo po kami, Panginoon, ngayon na pakaunawain ang ibig sabihin ng kalooban ninyo para hindi lang namin ito malaman, makilala, kundi masunod. Enable us, O Lord, to grasp the height of your wisdom. At nawa ang karunungan niyo ang siya magpalaya, magpaliwanag sa aming isip. Be our preacher, our teacher. Kayo lang po ang mangaral, turuan niyo po kami. We ask in the name of your Son, Jesus. Madalas naaabuso yung salitang God's will. Madalas very carelessly madidinig mo how it is used and misused. But usually, what people call God's will could actually be wish ko lang. Yung alam mo, God's will na pautangin mo ko. Alam mo, God's will na magamit ko ang bahay mo. God's will na ikaw maglibre pala sa aking birthday. Yung God's will na magkaroon ko ng advantage. At yon ay yung pala, wish ko lang. Andalas, nadidinig mo yan. Kumisa naman, God's will could actually really be guni-guni. Akala lang niya. Alam mo, God's will talaga na magkita tayo ngayong araw na ito. Bakit? Anong mapapala kung nagkita tayo? Ikaw siguro meron. Pero God's will. Could actually, sometimes this word God's will is pakonsuelo de bobo. To make one feel good about something he never wanted. God's will siguro na bumagsak ako sa exam. God's will na hindi ako nasagot ng gustong-gusto kong ligawan. God's will na nalugi ang negosyo natin. At nanay, God's will na nasunog kayo kahapon. Yung, kung ano-ano mga God's will na guni-guni na mga tao, wish ko lang, o mga pakonsuelo, para lang ma-comfort dahil sa mga kumisa na ibunga ng mga kapabayaan. Ruth 1:20-21. Sumagot naman si Naomi, huwag na ninyo akong tawaging Naomi. Tawagin niyo akong Mara, sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis kami dito, ngunit ibinilik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi, sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. Ito, ang binabanggit natin, na ano ba yan? Wish ko lang, guni-guni o pakonsuelo de bobo. Talaga? Pinlano ng Diyos na pahirapan si Naomi. Papahirapan ko nga siya, sabi ng Diyos. Paghihirapin ko nga siya. Magdurusa siya. Kasi sabi ni Naomi, eto, pinabayaan kami magdusa ng Diyos. God's will ba talaga yun o guni-guni niya? O pakonsuelo de bobo niya? Hindi komo sinabi ng isang Bible character ang isang salita. Sabi na ngayon ng Diyos. Isa yan sa dapat nating laging pag-ingatan sa pagbabasa ng Biblia. Maraming karakter dyan. Meron pa nga dyan Ahaz. Meron dyan si Delilah. Meron dyan mismo si Satanas nagsasalita. Hindi lahat ng sinasabi ng mga tao sa Bible, mga karakter dyan, God's Word. The Bible as a collection, we believe, has the inspiration from God to teach us, but not every sentence or every teaching or every guni-guni of everybody there could be taken as authoritative word of God. Kasi ang dami-daming kapahamakan ng masusuot mo. Sabi nga nung Ahaz kay Eve, you will not die. Namatay sila spiritually. May mga nagsasabing, huwag kang gumawa niyang sasakyan na yan ng pandagat kay Noah, pero salita ba yun ng Diyos? Si Peter, sabi niya kay Lord, Lord, you will never go to Jerusalem to die there. I will never permit that. That is not good for you to do. Ano sabi niya, Lord? Get behind me, Satan. You are not on the side of God, but of men. Samantalang si Satan yung nagsasalita ba? No, si Peter. So hindi ko mo sinabi ng Bible character, God's will, God's word, i-apply mo ngayon sa buhay mo. Paano kung nagbabasa ka, Lord, bigyan niyo po ako ng guidance sa gagawin ko today, tapos bigla mong nabasa at nagbigti si Judas. Magbibigti ka. Ano po kayang project ang magawa ko? Nabasa mo si Noah, gumawa ng ark. Inipon niya lahat ang hayop doon. Gagawin mo dahil kung gawa ni Noah yon. Dapat hindi lahat God's will. Kumisan God's will for others, but does it mean God's will for you? God's will for a certain tribe, for a certain place?
in a certain time. Pero may universal will ba yun na applicable to you anytime, anywhere, anyhow? Kaya maraming napapahamak tapos nagtatampo sa Diyos, sinisisi ang Diyos, at pati image ng Diyos namamali dahil sa maling pagbasa ng salita ng Diyos. Usually, what people call God's will could actually be effects of man-made causes. Tumagilid ang isang building sa Taiwan dahil lumindol. God's will o an engineering mistake? Ruth 1, 1-2. Nang ang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom, nagkaroon ng taggutom sa buong bayan. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi ng mga taga-Bethlehem, Judah, ay pansamantala munang nanirahan sa Moab kasama ang kanilang mga anak na sina Malon at Kelion. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ng Ephrata. You see, kaya napunta sila Naomi doon sa kabilang lugar, umiwas sila sa tagutom sa sarili nilang bayan. Kaya lang nawili sila, hindi na sila umalis doon at doon sila inabutan ng mga dilubyo. Kaya sinabi ni Naomi, ayan, pinabayaan ako ng Diyos na magdusa. Kung bumalik-balik man sila ng maaga-aga sa sarili nilang bayan, malamang na iba ang takbo ng mga pangyayari. So yun nangyari sa kanila, cause and effect. Ano ang kinalaman ng cause and effect? So God's will. Pupuntahan natin yan maya-maya. Proverbs 22 verse 8. Ang nag-ahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan at hindi magtatagal ang kanyang kasamaan. So may cause and effect. Nag-ani ka daw dahil nagtanim ka. So bago mo sabihin God's will, isipin mo muna, cause and effect ba to? Bunga ng aking ginawa. Hindi ako pumasa sa exam dahil hindi ako nag-aral o dahil yung pinag-aralan ko, hindi yun yung itinanong, pero hindi kasi God's will na bumagsak ako. God's will could actually be natural fruit of neglect or inaction. God's will na makunan ako sa aking pagbubuntis. God's will na nagkaroon ka ng miscarriage. Pero dapat isipin mo muna, ano ang dapat mong ginawa na hindi mo ginawa? Ano ang ginawa mong hindi mo dapat ginawa? Meron pa tayong pananagutan sa tinatawag nating God's will. Dahil sabi, alam nga namang sabi ng Diyos, nagbubuntis ka ha, palalaglagin ko yan in 3 weeks. Ganun kaya ang Diyos? Tapos paglalaglas mo, God's will? Pakonsuelo lang ba yan sa ating hindi makaunawang isip? Guguni-guni o wish ko lang? Ecclesiastes 10:18, kung pabaya ang may-ari, ang bubong ay masisira. Kung siya ay tamad, mawawasak ang buong bahay. Dahil hindi inaalagaan, hindi minemaintain, hindi pinapatibay. Ngayon bumagsak sa'yo, God's will. Ang dami natin nadidinig na ganon, sinisira ang puri ng Diyos, na parang Diyos ang kontrabida, Diyos ang nag-iisip ng masama para sa'yo, at kagagawa ng Diyos, pananagutan niya ang mga dilubyo sa ating buhay. Related na related din dito mga kapatid, yung God will provide. Naku, pinaka-abuse na yata na idea yan, God will provide. Anak, gusto mo magpastor? Ano magiging kita mo? Ang liit-liit ng church sa pagpapastolan mo. Gusto mo magganito? Gusto mo sabihin ng anak, God will provide. Gusto mo mag-full-time work, mag-missionary? O kaya, summer missionary ka sa Thailand? Nasaan ang pera mo? God will provide. Ang ibig sabihin pala ng God will provide, manghihingi ako sa mga tao. Magdidilihensya ako o uutang ako. Ngayon, pag nagutom, hindi na kaya nagkaroon, sabihin, ay, God's will, na magutom ako dahil naging missionary naman ako. Walang provision na ginawa, walang ginawang plano. Anak, gusto mo mag-full-time work, gusto mo magtayo ka ng negosyo, ng tindahan, paalagaan mo sa kapatid mo o sa asawa mo para may iba ka pang income. Pero mo laging sabihin, God will provide. Kasi, yung pala, daing ka ng daing. Alam niyo yung mga maraming mga religious workers, mga missionary, mga pastor, talagang master's degree sa pagdaing, sa pagpaparinig, sasabing, naku, birthday na nga po sister ng anak ko prayer niya po sana talagang makagkaroon siya ng malaking party at meron po akong vision na isang makakausap ko ang magbabayad sa party. Nung hindi na ngayon makatiis itong tao dahil lagi siyang hinihingan, pinapaningan, sige na nga, ako na nga magbabayad dyan. Sabi niya, God's will. Yung pala, minaniobra niya yung mga pangyayari para yung gusto niya ang matupad. So, minamanipulate lang pala niya yung natural law. Yung natural law, syempre, pag nanghingi ka, nangutang ka, bibigyan ka, o ayaw pa rin, pero ang kulit-kulit mo, para na lang matahimik ka, binigyan ka, natural law yon.
But you should remember that natural law is also within God's will. God, His will reflected by nature. Like gravity. Gravity. It is God's will that if there is something that has mass and weight, and there is nothing to hold it or to suspend it from falling, malalaglag yan. Gravity yon. Natural law yon. May binitawan kang bola, walang sasalong iba, malalaglag. Kung babasagin yon, mababasag. Pero, ikaw na tao, na naakit-akit ang bundok, palakad-lakad ka sa mga pilapil, pakiambot-kiambot ka sa gilid ng mga bato, nadulas ka, nabagok ang ulo mo, kung sabihin God's will. Natural law was operational, but you should have done your part to avert an accident through also doing what is natural, like being careful. Mag-ingat ka, huwag ka doon dumaan, may iba kang daanan, natural law pa rin yun. So may general, universal law, God's will, which is natural law. But the details of application in people's lives could be affected, could be engineered by your behavior. Because your behavior is also part of natural law. If P, then Q. Nag-iingat ka, therefore hindi ka nadulas. Pero hindi, sasabihin ng Diyos, bukas, maglalakad yan sa gilid ng bundok. Ihuhulog ko siya. Yan ang God's will. Natulog ang napakaraming mga mananampalataya ng Diyos sa isang hotel na walang fire escape. Nagkaroon ng sunog, namatay silang lahat. God's will? O, somebody did not do his homework. Hindi chinek ang mga fire escape. O, dapat hindi doon piniling tulugan. Dahil hindi naman sasadyain ng Diyos, magka-camp kayo magko-convention kayo, lilitsunin ko kayong lahat sa isang sunog. God's will ba yun? Remember, there's a big God's will expressed in natural law. But the detail of how it applies to you could be engineered by your carefulness, by your skill. And sometimes, even despite your skill, nangyari pa rin yun na tinatawag ni Solomon na bad luck. Sabi niya, time and chance happens to all. Nag-practice ka, hindi ka pa rin pumasa. Magaling ka, hindi ka pa rin nanalo. Minalas ka. Yun ang sinasabi ni Solomon doon. Time and chance happens to all. But exception yon. Generally, what you plant is what you harvest. Actually, what people call God's will could be effects of natural law, as we have been saying all along. Why? God is the creator of nature. Talagang may gravity. Pagka ang isang aeroplano bumagsak, hindi pinlano ng Diyos sa pabagsakin yon. May mga engineer siguro na hindi ginawa ang trabaho nila o humarap sila sa isang napakalaking turbulence, hindi na kaya ng mekanismo ng aeroplano, bumagsak sila. Pero hindi paplanuhin ng Diyos na pabagsakin sila. God is the author of natural law. And that natural law is impersonal. Merong mga tao na, naku, pagsakay sa aeroplano, nakita, ay pastor, safe na po ako, nandito pala kayo. Talaga? Wala bang pastor na nakaka-plane crash? Pagkakasabay ka sa isang barko, ay, naku, hindi po tayo lulubog, nandito si pastor. Ang dami ng pastor na nalunod. So, kasi may natural law. And it is impersonal. Hindi i-accept ng Diyos yung isang barko dahil lang may Kristiyano doon na isa. Ang dami-dami nang nagtataka, bakit naman po yung tatay ko, missionary, yung nanay ko, maka-Diyos, bakit naman na-aksidente pa siya? Bakit pinayagan yun ng Diyos? May natural law, There are physical laws. Pag may collision, may madadamage yun. Yung nanay mo, nasa kaharap-harapan ng basya, ang napipi. Kung nasa likod siya, may mga nasa likod, hindi napipi. Kasi may natural law. So, hindi ka lang aasa sa general natural law of God, i-apply mo pa rin sa detail ng buhay mo, yung karunungan mo, yung pag-iingat mo, still applying natural law para yung desired result mo ang mangyari. Nahuhulog ka dahil sa gravity, pero God's will yun generally, but God does not specifically plan that you will fall. You only happen to be in a part of a building probably that would collapse, kaya ka na ganun. Pinaghahalo natin yung general, impersonal natural law of God with our personal intelligence and skill para ma-maximize yung pag-iwas sa panganib at ma-maximize yung posibilidad ng pagtatagumpay. Hindi isususpend ng Diyos ang law of nature dahil lang nandun ka. Kung sakasakali mang mangyari yun, yun ang tinatawag nating himala. At yung himala, the suspension of natural law,
to give you a favorable footing, that is the exemption rather than the rule. Huwag laging maghanap ng himala. Obey natural law, use natural intelligence, do what is practical and correct. Because faith, if it has no works, is dead. Natural law, may sakit ka, kailangan mo ng gamot. Yung iba, magdadasal lang po ako, hindi po ako inom ng gamot para ako gumaling. Himala ang hinahanap mo, kapatid. Pero if you want to operate within God's will, which is expressed in natural law, medicate. Do what is proper. Para ma-assist mo yung natural law na maging favorable sa'yo. Bakit naman po yung nanay ko talaga hindi uminom ng gamot, gumaling siya? Himala yun. Pero hindi pwedeng i-claim at i-apply sa lahat ng tao. Kasi prerogative na ng Diyos yan kung sino paghihimalaan at sino ang i-applyan ng natural law. So anong nawala sa'yo kung nag-obey ka ng natural law? Alam ka naman sabihin ng Diyos, nag-obey siya ng natural law, uminom siya ng gamot. Naiinis ako sa kanya, hindi siya humihingi ng himala. Papatayin ko siya. Ganun kaya ang Diyos? Ang dami nating misunderstanding about God dahil sa God's will na yan. Psalm 104 verse 5, He set the earth on its foundations. Ibig sabihin, may set rules na. Physical rules. That's why physics is probably one of the purest prophecies ever. Kasi physical laws are always true, always exact, and always correct. Yung nga, mga calculations mo lang siguro pwede magkamali. Pero E equals MC square, laging totoo yan. Kung alam nyo, ibig sabihin no. Pwede nyo namang i-google mamaya. Romans 1:20, mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan pa. Sabi, huwag mo na sabihin, hindi ka magaling sa theology, hindi ka magaling sa Bible, hindi ka magaling sa kung ano-ano. Kilalanin mo lang ang nature, makikilala mo Diyos. Kasi siya ang gumawa ng nature kadalasan kasi sa mga religious ideas, laging dinidemonize yung nature, yung human nature, yung human feelings, yung human desires, dinidemonize, minamasama. Kaya habang nagiging religious ka, lagi kang lumulubog sa guilt, sa sense of failure. But God is the author of natural law. And you, your body, your emotions, how you are, how you think is part of the natural element of who you are. Oras na tinanggihan mo ang iyong natural self, yung true natural feelings, your true natural desires, you will end up divided kasi laging minamasama mo ang sarili mo. So ang pagtanggap mo sa God's will is pagkilala at pagtanggap sa natural law. Halimbawa, magagalit ka ba sa leon dahil kumain siya ng usa? Anong gusto mong kainin ng leon? Yogurt? Talagang gano'n siya nilikha, kaya nga may mga pangil siyang gano'n At kaya nilikha naman yung usa na mabilis tumakbo para makatakbo siya. Bakala na silang dalawa kung sino magwawagi. Dahil gano'n sila, mula nung nilikha ang mundo, everything's being recycled. Kinain ng leon ng usa, namatay yung leon, naging lupa ulit, tumubo, naging papaya, naging gulay, kinain uli ng usa, yung usa kinain uli ng leon. Paikot-ikot lang naman ang lahat. Walang nadadagdag at nababawas sa mundo. Tao lang ang sumisira ng ecological balance. But everything is balanced. It's the law of nature. Do not let your religious beliefs go against natural law because the best theology is seen in God's creation. Kaya sabi nga ng Romans 1:20, lahat ng hindi natin nakikita tungkol sa Diyos, lahat ng hindi natin naintindihan, nasa natural law na ginawa niya. Gusto niyo siya maintindihan? Kilalanin ang natural law and the natural processes. Kaya nga naniniwala ako na science could be God's lost prophet. Kasi yan talaga nagbubukas sa atin ng mga mechanics of natural law. Kung paano natin nagagamit ang energy, kung paano natin nagagamit ang iba't ibang sources of power, puro natural laws yan. At hindi yung katakata, at hindi yung anti-God, because it is God who created everything. The earth is the Lord's and everything in it. Colossians 1:16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi. Pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya
ni Jesus at para sa kanya si Jesus. So to understand Jesus is to understand natural law. Natural law is God's will. God's universal, impersonal will for all creation. When God interferes with that impersonal and general law to accommodate your personal wishes, that's a miracle. The suspension of natural law. The fruits of natural law is the undisputed will of God. Genesis 8:22, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. It will go on and on and on. But remember, natural law can work against you if you do not work alongside it, if you do not ride on it. Kaya kung mga magsasaka, lalo ng mga palay, harvest time na yung iba, hindi ka pa nag-harvest ngayon, next week pa, ay nako, lagot ka. Kasi oras na naubos yung mga palay ng kapitbahay mo, yung mga dagang kumakain nun, wala nang ibang kakainin, kundi yung sayong natira. Lahat pupunta sa bukid mo, ubos ang palay mo. Kaya may time for everything. Hindi mo pwede sabihin, Lord, di po ba anak niyo ako? Di po ba naglilingkod ako sa inyo? Next week na po ako mag-harvest ng palay. Pigilin niyo po ang lahat ng daga. Natural law, nagugutom yung daga. Natural law, nandun yung palay mo. Sa palagay nyo, naturally, what will happen? Hindi yung palay mo kakainin. Huwag niyo paghimalain ng Diyos kung pwede namang sumunod na lang kayo in an ordinary way. I-respect niyo yung natural law. Tag-ulan, alam mong babaha sa mga gilid ng ilog, kahit gaano kakabanal, aanurin ka doon. Kailangan kang umalis doon. Hindi yung inanod ka sa mga God's will. God's will, yes, in a general sense that nature will cause a flood to happen and anything that the flood can carry together with it will be carried no matter if it includes you. So, general will pa rin ang Diyos. Pero hindi pinlano ng Diyos na pagbaha, ipapaanod ko tong si Ana o si Santos o si ganito kasi nandun ka. Luke 12:54-55. Sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong kumakapalang ulap sa kanluran, sinasabi ninyo agad na uulan. At ganoon nga ang nangyayari. At kung umiihip ang hangin mula sa katimugan, ay sinasabi ninyong iinit. At nagkakaganon nga. So, sino ang tao na mabibless? Yung nakakaunawa ng natural law, which is God's will. Sasabay doon, sasakay doon, gagalang doon. Iaayon niya ang mga ginagawa niya according to that natural law, siyang mabibless. Jeremiah 8:7. Naalalaman ng ibong palipat-lipat ng tirahan, ng bato-bato, ng langay-langayan at ng tagak, kung kailan sila dapat lumipat at kung kailan dapat magbalik. Ngunit kayo na aking bayan, hindi nyo nalalaman ang aking kautusan na dapat nyo sundin. Sabi ng propeta, migratory birds know when to leave, when to immigrate, when to emigrate, when to come back. Mabuti pa yung mga ibon. Alam nila ang mga signs of the times, ginagawa nila para hindi sila mapahamak. Kayo, aral pa kayo ng aral, dasal kayo ng dasal. Ang titigas ng ulo nyo, hindi nyo sundin ang aking kalooban. Pagkatapos gusto nyo, mabless. So talagang merong cause and effect. Sinasabi sa geometry, if P, then Q. Meron talagang ganun. Matthew 24:32-33. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Sabi ni Jesus, this is about the fig tree. Kapag ang mga sanga nito ay umuusbong at nagkakadahon na, alam niyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita niyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating. Halos naririto na. So, ang pagkakakilala natin sa nature, nagtuturo sa atin ng proper behavior in response to it, at ganun din in our spiritual life. There are spiritual signs that we should be sensitive to, that we should read correctly so we can act accordingly. So plant and harvest on time, sometimes plant and harvest in time for great effects. Yung binagyo na, nagtanim naman sa tamang oras, yun ang tinatawag ni Solomon na minalas. Hindi lahat ganon. Kasi kung lahat ng nagsasaka, nagtatanim, may minamalas, hindi wala na dapat natin ng agriculturist or farmer.
Nagsusurvive din naman. Kahit na ngayong taon na ito, hindi nag-harvest na maganda, may mga darating na panahon, makaka-recover din. Kasi exceptional lang yung ginawa mo. Lahat ang tama, sinunod mo ang calendar, tapos hindi pa rin nagtagumpay. Exception yun. And that will not always happen because that is an aberration of nature. That is an abnormality that will not always prevail. So, importante mga kapatid, you isolate the general cause and effect in nature, which is the general will of God. I-isolate nyo dun sa particular na nangyayari sa mga tao dahil hindi nila sinunod yung law o kahit sinunod nila, kung minsan, yung tinatawag na they have a streak of bad luck. Ganun lang yon. Importanteng maintindihan natin that God will not personally choose to make you fall. God will not personally choose you to fail. Yung sabi ni Naomi, ayan, binayaan ng Diyos sa kami magdusa. Hindi naman ganun ang Diyos eh. God's will for us is that we will all flourish, be fruitful, be happy, be generally all right. But things happen. So in our lives, cognizant of and respectful of God's will, plant to harvest. Don't plant, and you don't harvest. Galatians 6, 7, and 9, kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung di tayo susuko. So never give up. You fail once, you fail twice, you fail thrice. Nakakota ka na, wala nang natirang failure. Tapos doon ka pa ngayon susuko. Naubos mo na ngayon lahat ng chances mo to fail, doon ka pa susuko. Kaya anong sabi ng sweepstakes nung araw? Ang nagwawagi ay di umaayaw, at ang umaayaw ay di nagwawagi. Siguro meron pa rito sa inyong umabot niyan, yung tagumpay ticket. No? So, talaga ang umaayaw ay di nagwawagi. Sige nang sige. Kasi, matutumbok mo rin yan. Don't be a quitter. At sabi, plant, wind, and harvest a whirlwind. Hosea 8:7, naghahasik sila ng hangin, ipo-ipo ang kanilang aanihin. And this is so wonderful. Think of it, brothers and sisters. Laging ginagamit sa Bible yung example ng pagtatanim. Gumawa ka daw ng mabuti, aani ka ng mabuti. Kung anong tanim mo, pinangani mo. Ang totoo, hindi naman yun totoo. Yung ang tanim mo, yun ang ani mo. Look, magtatanim ka ng isang buto ng atis. Let's say, tumubo, lumaki, namunga. Ang aanihin mo ba, isang buto rin? No. Sang katermang atis at sang damakmak na buto ng atis. So, totoo, inaani mo ang yung tanim, pero may multiplication na nangyayari. Nagtanim ka ng isang buto, ang dami-daming bunga ang aanihin mo every season, ang dami-daming buto. Ngayon, isipin nyo, nagtanim kayo ng kabutihan, konting kabutihan. Gaano karaming kabutihan ang aanihin nyo? Isang katerba, isang damak, na kabutihan. Kaya dapat magtanim ka ng kabutihan. Baligta rin, magtanim ka ng masama. Ano aanihin mo? Isang katerba, isang damakmak na kasamaan. Kaya napakalaking kahangalan na magtanim ng masama. Gumawa ng masama sa kapwa, gumawa ng masama sa kumpanyang pinapasukan mo, gumawa ng masama sa gumagawa sa ng mabuti, gumawa ng masama sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo. Kasi may multiplication na magaganap. Ang aanihin mo, sobrang daming sama. You've got to be so foolish to do something wrong deliberately. Kasi aani ka. But you've got to be so wise to do something right, even just a little good thing. Because alam mo, aani ka ng ang dami. Bakit? Yung ba mga magsasaka na nagtatanim ng isang maliit na palay na naging maliit na tanim, itinanim mo isang palay, talaga ba ang aanihin mo doon? Isang palay din, bawat puno? No! Kilo-kilong palay. So bakit kayo hindi magtanim ng mabuti lagi para ang daming inaaning mabuti? Tapos magtatanim ka ng konti na masama pa, edi ang daming masama ang darating sa iyong buhay. Yan ang God's will. Yan ang natural law. Dapat cognizant tayo dyan. Teka, gagawa ako ng masama. Kaya siguro ang dami-dami kong inaaning masama ngayon dahil ang dami kong tinanim noon. Well, God's will yun. Pero hindi sinabi ng God na sa year 2018 na dadago ka ng kutakot-takot ng mga hirap sa buhay kasi gusto ko lang.
No. Pero God's will na yes, sa 2018, dadating sa yung kutakot-takot na hirap. Kasi nung 2014, yan ang tinanim mo eh. Yun ang masasabi mong God's will. Pero hindi sinadya para sa iyo lang. Pinayagan ng Diyos na mangyari according to His natural law. Pero ikaw ang nagtanim, kaya ikaw ang aani. Importanteng maunaway ang God's will na yan. And of course, efficiency means better fruitfulness. Magnenegosyo ka na rin lang, alamin mo na lahat ng tools of the trade. Mag-aaral ka na rin lang, damihan mo na talaga matatandaan at malalaman. May service ka na rin lang, gandahan mo na. May product ka, lagyan mo ng mga maraming value added yung product mo. Lahat nagtitinda ng mga puto, yung sa'yo, dagdagan mo ng food spa. Ay, ang daming bibili ng puto mo. Kasi habang kinakain nila, may food spa ka. Value added is important. The more efficient you are, the more skillful, the better fruits. God's will yon. Pero kung sabihin ko, ang hina-hina ng benta ko, God's will. Eh, tingnan ka lang kasi mukha kang Biyernes Santo. Siyempre, sa iba na bibili. Yung pupunta sa tindahan mo, bibili na, hindi ka tumitingin, text ka ng text sa ganon. Ay, ayoko na dito, sa kabila na ako. Ay, sa kabila, nag-games din. Ang daming ganon na, mga tinderang text ng text. Na alam lang, pinagbabawalan ng may-ari ng tindahan dahil sa loob ng bulsa nagte-text sa ganon. Kasi hindi mo naasikaso ang bibili. Kung may gagawin kayo mga kapatid, do it lovingly, passionately, dramatically, beautifully, at siguradong uulanin kayo ng pagpapala. Kasi kung anong tanim, siyang ani. So ang tanong, anong inaani nyo ngayon? Tanim nyo yan. Tanim nyo yan. Kung minsan man, di ko nagtanim, pero yung asawa mo siya ang nagtanim, eh naging asawa ka, dinadamay ka na ngayon sa ganda ng ani. Pero kung minsan naman, ang dami niyang inutangan no, napangasawa mo ngayon, ikaw ang sinisingil. God's will pa rin yun. Kasi, siya ang pinakasalan mo. Kaya pinipili mo rin nagkakadamay-damay tayo sa buhay. Huwag kayong gagawa ng half-hearted. May isasubmit kang project sa school, yung baba ng grade. Napagod ka na rin lang, ganda mo na. Ngayon, nagbebenta ka ng insurance, nagbebenta ka ng kung ano, kotse. Alam mo naman, sa 100 presentations, baka 5 lang yung bumili. So gusto mo ng 50 bibili, gumawa ka ng ilang libong presentation. By virtue of statistics, marami kang makukuha dyan. Pag may gagawin kayo, do it passionately. Do it lovingly. Sabi nga, do it as you are doing it for the Lord. Because you are doing it for the Lord. Not meaning na siya ang makikinabang, kundi sinasakyan nyo ang natural law na siyang may gawa, therefore it is high worship. To observe and respect natural law is high worship because you are observing the law of the one who made the earth and everything in it. Ecclesiastes 11:1-2, ito ka sa paggagawa ng maraming presentations. Maghagis ka ng tinapay sa gitna ng karagatan at may mapapakinabangan ka pagdating ng araw. Hatiin sa 7, sa 8, ang kalakal mo pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Figure of speech. Sa pangangalakal daw, magpadala ka ng maraming barko, magpadala ka ng maraming trade. Damihan mo kasi hindi mo alam kung alin na magkiklik dyan eh. So kung 2 lang, 3, buhay ka pa rin. Pero kung nag-click lahat, edi imagine, ang daming na-multiply. So ganon, kailangan diversify a little bit, but not too much. Meron ka dito, meron ka doon, kasi you don't know what will be blessed. Don't put all of your eggs in one basket. Meron ka dito, meron ka doon. Para kung ano man ang mangyari, meron kang hanap buhay. Kaya yung mga laging may bukid lang sila sa probinsya, kung minsan nagkaroon ng tagsalo at baha, o kaya walang ulan, gutom na sila, pero maganda kung meron din silang konting negosyo sa syudad na hindi dependent masyado sa nature. Commerce, trading, whatever. Meron ka dito, meron ka doon. Mga pamilya, dapat hindi lang isang tao ang kumikita, tapos ang lahat kumakain. Para ba, kung namatay yun, nagkasakit yun, di gutom na kayo lahat. Dapat maraming income na pinanggagalingan. Yung sasabing, throw your bread, cast your bread upon the waters. Invest in this, invest in that. You don't know which one will flourish. That is natural law. Ecclesiastes 11:6. Sa umaga, inihahasik mo ang iyong binhi. Hindi ka tumitigil sa paggawa hanggang gabi, sapagkat di mo tiyak kung alin ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. O kaya'y umaasa kang lahat ay iyong papakinabangan.
Nagtanim ka na, pagkatanim mo, may iba ka pang ginagawa. Yung parang Lady of Proverbs 31. Nagkakalakal, nagpo-produce, may ginagawa. Kasi hindi mo naman alam kung alin magkiklik. Paano ka nag-click lahat? Di ang saya ng buhay. Sumakay sa general and universal natural law and will of God, pagkatapos, umasa, manalangin, na yung personal effect nito sa buhay mo ay maging kapakinabang sa'yo. Ecclesiastes 11, 3-4. Kapag ang ulap ay maitim na di makaya ang hangin, nagiging ulan itong bumubuho sa daigdig. Kung saan nakahapay ang punong kahoy, ay doon ito mabubuwal. Ang naghihintay sa pagtigil ng hangin, ay di kailanman makapaghahasik ng kanyang binhi. At ang nag-aalala sa patak ng ulan, ay di makakapag-ani. Pag daw sobra ka matatakotin, ayaw mo mag-risk, ayaw mo magtanim dahil baka bumagyo, baka ayaw mo man mamuhunan, baka ka malugi, ayaw mong sumubok sa isang trabaho dahil baka ka mabigo, wala nga mangyayari sa buhay mo. Hindi lahat ng pagtatanim ay may ani, pero ang lahat ng hindi pagtatanim, tiyak na walang ani. Kaya tanim ka ng tanim, and you calculate your risks, you minimize your risk, but you take the risk nevertheless. Because the general law of nature is that nagtanim ka, aani ka. God's will means natural law. Cause and effect. More personally, God's will could mean the result of doing what can be done. Hindi mo lang iaasa sa natural law, you will engineer natural law. Like the rivers are being engineered through dams, the wind is being engineered through wind power. May engineering na nangyayari. Hindi yan interference with God's will. Yan ay pag-unawa ng God's will at pagsakay dito to your advantage. But sometimes also, tulad din sa sabi minalas o sinuwerte ni Solomon, God's will could be the result in spite of what you do. Nag-aral ka naman, hindi ka pumasa. Permissive will. Kasi hindi mo lang natsyempohan. Ipinagdasal mo pero hindi nagtagumpay, bihira yon. Pero nangyayari talaga yan. Huwag ka magtaka, huwag ka magtampo. Just keep trying. Dahil sabi nga, cast your bread upon many waters. Pagkatanim mo ng isa, may gagawin ka pang iba. Ecclesiastes 9:11. Sabi ni Solomon na pinakamatalinong tao sa lahat. Ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan. Ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan. At di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng mga may kakayahan ay nagtatagumpay. Lahat ay dinaratnan ng malas. Ecclesiastes 9:11. So kung minalas ka lang ngayon, hindi ka pinagkakaisahan ng Diyos Ama at Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Pagka hindi ka nagtagumpay, hindi ka tinitikis ng Diyos, nagkataon. Merong hindi tumugma sa ginagawa mo at sa natural law. Subukan mo uli. Pag ang dami mo ng failure, nakakota ka na, wala nang naubos, success na lang ang natira. Kaya dapat binubuo mo ang loob mo, tinitibayan mo ang loob mo, huwag kang susuko. But don't ever misuse the idea of God's will as an excuse for failure or sloppiness. Do not misuse God's will to malign the character of God. And do not misuse God's will as an all-purpose veil for ignorance. Know what you need to know. Operate within scientific knowledge, which is really godly knowledge. Maximize your chances of success. And then praise God that all things work together for your good. Know the basic universal will and operate with it and within it for your fullest and greatest personal blessing. God's will is so important to understand. God's will always prevail. So operate your life within God's will by knowing what God's will really is. Dear Lord, thank you that your will for us is that we will be fruitful and happy and peaceful, joyful, and abundant. Salamat, Panginoon, ang kalooban nyo. That no eyes have seen, no ears have heard what you have prepared for those who love you.
Teach us, Lord, to always be encouraged and empowered by that reality